Eto mga guys, ang aking EasyPay. Easy lang sa araw-araw. Meron akong payment ng home credit, PLDT, Smart and Globe Load. And meron din akong Sun at saka TM na load sa pamamagitan ng aking EasyPay. Ang kagandahan dito ay meron akong GCash. Pwede akong makapag-cash in and cash out. Meron din akong PayMaya payment, Union Bank, Auto Sweep, RIFID, and meron tayong PLDT. Ayun, pwede din tayo magtanggap ng payment sa Shopee. Ayan, so yun ang kinagahandahan ng Easy Bills ng Easy Pay. Eto guys, i-share ko sa inyo ang aking EasyPay dito sa aking sari-sari store. Ayan, meron tayong EasyPay, di ba? So, kadalasan kong ginagamit dito sa aking EasyPay is yung aking GCash. Ayan, ayan, itong GCash na to. So, bali, ito talaga ang gumagana dito sa aming EasyPay. Minsan lang merong nagbabayad ng mga bills, pero bihira lang yun guys. So, bali, ang gumagana talaga is yung ating GCash ng ating EasyPay. Ayan. So, i-share ko sa inyo guys. Magkano ba ang kinikita ko sa isang linggo, papuntang isang buwan, sa aking EasyPay with GCash? Magkano ba yung aking kinikita? Paano ba ang aking charging sa aking kung merong magpapa-GCash sa akin, magkano bang aking charge? At kung meron bang magpapa-cash out sa GCash, magkano ba rin ang aking charge? At kung mayroong magpapa-cash in, ano ba ang pagkakaiba ng cash out sa cash in? Ayan, so, yun ang tatalakayin natin ngayon guys. So, bali ngayon ko lang siya i-share. Matagal na tong EasyPay sa amin, pero ngayon ko lang i-share sa inyo. So, ganito ang nangyayari sa ating GCash. Ang GCash kasi, ang ating EasyPay kasi, meron tayong karapatang mag-load ng mga retail load, kagaya ng Globe. Meron tayong Globe, ayan. Meron din tayong Smart, meron din Smart ang EasyPay, at meron din siyang Sun. Meron din siyang talk and text na loading. So, yan. Ako kasi guys, meron kaming load na, retail load na another cellphone. Meron akong, ito, ang dala nito is talk and text and Globe. Yun ay mga dati-dati ko pa na mga loading system. Ayan sila. Tapos, ang kinagandahan ng EasyPay, kapag ang itong cellphone na to, ang aking retail load everyday na 500 sa Smart, 500 sa Globe, minsan naman 1,000 sa Globe, 1,000 sa Smart. Kung minsan, ito siya is mauubos. Pag yan siya naubos, napupunta sa isang cellphone, ang aking, which is ang ating EasyPay. So, pwede akong mag-load. Yun ang kinagandahan ng EasyPay. Kasi kung maubusan ang cellphone mo, ang talagang retailer load mo na ito, pwede nating gamitin ang EasyPay na loading. Ayan, yun ang kinagandahan ng EasyPay. Bukod na meron pa siyang Easy Bills and GCash. So, ayan, may bumuli ulit. So, eto, yun ang kinagandahan ng EasyPay. Halimbawang maubusan ikaw ng load, pwede mo siyang gamitin as loading ng Globe, Smart, Sun, and talk and text. Yun ang kinagandahan niya. Kasi, maubusan ka doon, emergency, pwede mo siyang gamitin dito sa pang-load. Ayun. So, pero, ang pinaka-major niya na trabaho na talagang kumikita kami is yung ating GCash. Ayan, yung GCash. Kasi sa ngayon, sa panahon ngayon, ang GCash talagang gamit na siya sa mga transactions na ginagawa nilang pang payment, pang bili through GCash. Pumili sila sa, halimbawa, pumunta sila sa customer, papasok sa isang shop na ang allowed nila is pwedeng magbayad ng GCash. Kaya yun, si GCash talagang gumagana ngayon, sa panahon ngayon si GCash. So, dito tayo magpo-focus kung magkano ba ang kinita ng Jennifer S. Channel sa GCash with EasyPay. Ayun.
Ang kinagandahan pala ng GCash, meron pa akong sasabihin sa inyo, additional. Itong GCash na to, kung ang iyong GCash na business is GCash lang talaga na hindi with EasyPay, may disadvantage kasi meron siyang limit na kung magkano lang yung limit mo na i-load sa kanila. Pag na-reach mo na yon, halimbawa let's say 8,000, naka-maximum ka na ng 8,000, lumagpas ka na. So ang iyong 8,000 meron ng minus sa iyong load. Halimbawa nag-load ng 1,000. So yung 1,000 na yun is meron ka ng sa sarili mo, meron ka ng interest, kumbaga may bayad ka na kasi naka-reach ka na sa maximum nila limit na 8,000 pesos. Ayun ang disadvantage ng GCash alone. GCash alone. Pero GCash, but when you are using GCash with EasyPay, walang limit. There is no limit kung magkano ang ipaload mo na mayu-use up mo na, magagamit mo na with the transaction of GCash with EasyPay. Wala kang limit sa iyong magiging load every day. Kung magkano naman yung naging naka-reach ka na, kung magkano na naging loading mo, paload mo sa kanila, walang kaso yon. Yun ang kinagandahan ng GCash with EasyPay. So yun. Yun, ngayon, i-explain ko sa inyo kung magkano ba ang aking charging, magkano ba ang kinikita ko sa GCash with EasyPay. Ayun, so dito na tayo. Ayun, dito na tayo guys sa aking meron akong ginawa sa inyo na format. Ayan, ito yung aking mga basihan, basis kung magkano ang aking patong sa aming GCash kung may magpapa-GCash sa amin through EasyPay. So eto, kung may magpapaload sa amin sa GCash ng 50 pesos, automatic nag-a-add kami ng 5 pesos. So, bear in mind guys, 5 pesos every 50 pesos. Comparing to my regular loading ng Smart, ng Globe, ng Sun, kung magpa-load sila ng 50 pesos, I just add 3 pesos. But when it comes to GCash, ang aking additional na 50 pesos is 5 pesos. So, yun ang kinagandahan. Mas malaki, 5 pesos. So, when it comes to 100 pesos sa GCash, ang aking patong is, again, 5 pesos din. 5 pesos din ang aking patong. Pero pagdating naman doon sa aking load, na regular loading, again, ang 100, 105, then 5 pesos din. So, parehas lang sila. Pagdating naman dito sa 1,000 pesos, halimbawa may magpapa-GCash, may magpapa-cash in ng 1,000 pesos, automatic ang charging namin is 15 pesos. Ayan, 15 pesos. That is cashed in. Talking about cash out, kaya meron talagang chance, meron talagang pagkakataon na si customer lalapit sa atin, hindi siya magpapa-cash in, pero magpapa-cash out. We are just allowing of, kaya maliit pa lang ang aming konti pa lang ang pinuhunan ko sa aming EasyPay. Nagpupunan lang ako ng 5,000 every day. So yun, 5,000 every day. Malakas na yun kung maubos ko ang 5,000 sa isang araw. Ayun, so nag-a-allow lang kami ng magpapakash in only 1,000 pesos. 1,000 per customer. Ito, kasi wala pa naman kami masyadong malaking puhunan sa GCash kasi marami nagsasabi na kung yung GCash daw is lagyan mo ng maraming pondo, merong nagsasabi na hindi mo na pwedeng habulin si Globe kung nagkaroon ng problema ang iyong GCash. Halimbawa, ang pera mo sa GCash nawalan ibig sabihin nawalan ng halimbawa dahil malaki ang nilagay mo, hindi natin alam yung electronic na way kung paano yung internet way, kung paano na nawala yung puhunan mo sa GCash. So, pag ganyan ang nangyari guys, wala ka namang habol. Kasi hindi mo naman pwedeng habulin si Globe na yung GCash mo kahapon may laman na 10,000, natanggalan ng 5,000. Wala ka naman transaksyon. So, merong ganun na mga nangyari. Kasi mga naririnig ko dito. Kaya hindi rin kami naglalagay ng malaking amount sa GCash. Konti lang. Kasi kung lagyan mo ng malaki, may isa ako kakilala dito na ang GCash daw niya is nawala ng ang GCash daw niya ay nabawasan ng
Nakawin yun, Carmen, ma'am. Excuse me, ah. Ang GCash daw niya ay nawala ng 6,000 pesos. So, kahit ano daw ang ginawa niya, contact through contact sa Globe or what, wala daw pakialam ang Globe. Yon ang sinabi. Wala daw siyang pwedeng habulin kung bakit nawala yung kanyang 6,000 sa kanyang GCash account. So, yun. So, yun ang disadvantage. Kung maglagay tayo ng malaking account, malaking pera sa GCash. Kasi kung halimbawa, mawala yun, hindi mo pwedeng habulin si Globe na ipalagyan mo kay Globe ng another 6,000 ang iyong GCash. So, better na pakunti-kunti lang ilagay natin. Kung ilan lang ba, magkano lang ba, ang maubos mong transaksyones sa isang araw, better ganun lang ang ilagay natin to make it safe, para safe tayo. Hindi tayo maglagay ng malaking amount sa GCash. Yun ang aking payo sa inyo mga kaibigan. Ganun ang dapat gawin. So, moving on. Pag mayroon namang magpapa-cash out sa amin, ang charge na sa amin is, ang charge ko is 30 pesos. Kasi kung sa akin, personally, kung magpa-process ako, meron tayong 15 pesos na charge. Pero kung ipapa-cash out mo yun, ita-transfer mo sa bank, pagkakaroon yun ng fee na 15 pesos. So, lugi ako kung hindi ko i-charge back yung 15 pesos na i-charge ng bank sa akin kung magpapakash out ako sa aking, syempre transfer mo yung GCash mo, transfer mo papunta sa yung personal bank account, merong charge yun na 15 pesos every transaction. So ayun ang ginawa ko, nag-a-add back kami ng 15 pesos, so 15 plus 15, that will make 30 pesos. So yun ang process na ginagawa namin kapag ka nagpapa-cash out. Yun ang process. Tapos pag 3,000 naman ang magpapa-GCash sila, magpapa-cash in sila ng 3,000, ang amin naman ang charge ko naman is 30 pesos. So, yun. So, i-add natin yung lahat sa total ko na ang aking puhunan na 5,000. So, makakakuha ako ng 70 pesos na charge. So, yun ang kita ko, 70 pesos sa 5,000 pesos. Sa 5 pesos, tsaka sa tag 15. May record kami. So, yan. Example. Ito yan. So, nakakakuha kami ng 70 pesos in a day sa aking GCash. I-times mo yun sa, operated kami from Monday to Sunday. So, meron talaga maubos talaga. Meron talaga nagpapakash in at saka nagpapakash out. Nakakagain kami ng 70 pesos. Times mo sa 7 days, makakakuha tayo ng 490 pesos. This is 490 pesos sa GCash lang yan. Times mo yan sa 4 weeks in a month. So, makakagain tayo ng 1,960. Ayun, 1,960 pesos in 1 month using GCash with EasyPay. Ayun, kasi mas pinagandahan kung gagamit tayo ng business na GCash is we're using the EasyPay, kasi EasyPay no limit, wala silang limit, magagamit mo pa rin ang iyong cash. Pero kung GCash alone lang ang transaction mo with your business, meron siyang time na hindi mo na pwede siyang gamitin ang GCash mo kasi nasobrahan ka na ng pa-load. Meron silang ganun, mag-e-exceed ka na so hindi mo na magagamit yung GCash na yun kasi meron talaga silang pinaka-maximum limit. Kung na-reach mo na talaga yung pinaka-maximum nila na transaction, hindi mo na magagamit ang GCash mo. Kung comparing naman sa EasyPay, walang limit. Magkano lang yun. Ang EasyPay mo, magkano pa-load mo per day, so walang tato sa kanila yun. Kasi meron kang bridge na EasyPay. So, sana guys, may tutunan kayo sa aking vlog for today. Kwento-kwentuhan natin for today. So, sa mga nagustuhan nyo yung video na to, huwag po kalimutang mag-like, mag-share, and mag-subscribe para marami pa tayong mag-share sa inyo kaalaman tungkol sa negosyo na alam ko nakikita ka, kikita ako, kikita tayong lahat at aasenso. So, thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!